Samantala, ngayon pong Goiter Awareness Week. Paghingi po tayo ng dagdag kaalaman tungkol sa mga sintomas, panganib at tamang pag-iwas sa pagkakaroon ng goiter. At kaugnay po niyan, kasama po natin ngayong umaga si Dr. Luen Mark Visaya, isang thyroid specialist and nuclear medicine specialist. Magandang umaga po. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po. Good morning, Dr. Luen. Alright, ano po ba itong goiter at gaano po ito ka-common sa ating kasal? Bali yung goiter po, no, isa po itong abnormal na paglaki ng thyroid gland na matatagpuan po sa harapang bahagi ng ating leeg po. Okay. So, ito po ay common po sa mga lugar kung saan wala po masyadong sources ng iodine, katulad na lamang po ng sa mga liblib na lugar o sa mga mountainous po na areas po. Ito ba yung nung bata kasi ako, pag nakakita ako ng may mga elderly, tapos malaki yung nasa leg nila, may parang bilog na malaki. Is that one of the symptoms? Yes po, opo. Okay. Ano po ba yung mga karaniwang sanhi ng karamdaman na ito? So iba-iba po yung mga sanhi po, no, ng goiter. Kasi yung goiter po kahit anong sanhi na makakapagpalaki ng goiter, ng thyroid. So isang example po nito ay meron pong mga iodine deficiency po, no. So lalaki po yung thyroid. Pwede din pong ang isang pasyente ay merong hyper or hypothyroidism or mataas or mababang antas ng paggawa ng thyroid hormones. At pwede rin po itong maging sanhi ay yung tinatawag nating cancer po or mga tumor sa thyroid po. Okay. Ano naman yung mga early signs na possible na baka mayroon ka ng goiter? Yes po. So ang pinaka-early sign po nito ay meron pong nakakapangbukol sa leeg, no? At yung ibang pasyente naman, usually walang nararamdaman, pero meron ding mga nagkakaroon ng hyper or hypothyroid na symptoms po. Pakilinaw nga yung binanggit mo, sir, no? Yung hyperthyroidism. Anong kaibahan po nito sa goiter ulit? Okay po. So yung goiter po kasi ay paglaki ng thyroid gland, no? So madaming causes po ito tulad nga ng nasabi ko kanina. At ang hyperthyroidism naman po ay basically po yung thyroid natin ay nagkakaroon ng sobrang paggawa po ng thyroid hormones. So kaya po nagkakaroon tayo ng simptomas na napapabilis po yung metabolismo natin tulad ng pagbawas ng timbang, LBM, at palpitations po. Yun po yung mga common symptoms nito. Alright. Doc Luen, pagka meron ng goiter na ang isang individual, paano ito naapektuhan ng kanyang katawan? So, depende po sa sanhi ng goiter, no? So, pwedeng, dahil sa paglaki niya, pwede pong maapektuhan po yung paglunok. Minsan po, pag lumulunok yung pasyente, nararamdaman po nila na parang may sumasabit. At pwede rin pong pag masyado ng malaki, pwedeng nahihirapan na ding huminga. At kung ang sanhi naman po ng goiter ay yung sobra-sobrang thyroid hormones, yun nga po yung nasabi ko kanina, pwedeng nangangayayat, mabilis magpawis, at nagkakaroon ng palpitations. Yun po. Well, sino po yung mga kadalasang merong goiter? Ito po ba yung may mga edad na o even yung mga Yes bata po. maaaring magkaroon ng goiter? Usually po kasi sa mga, po yan common, sa mga edad na 40 pataas po. No? So, hindi siya masyadong common po sa mga bata po, although pwede pa rin magkaroon po, no, sa mga bata po. In terms of gender, babae, lalaki, ano ba mas common? In terms of gender naman po, usually po mga babae po ang Okay. mas malimit na nagkakaroon ng goiter po. Okay, paano naman ito maiiwasan, Doc? So yung pinaka-common kasi na cause ay yung kakulangan sa iodine, no? So actually meron tayong asin law sa Pilipinas, no? Kung saan nakasaad na pino-fortify yung mga asin natin ng iodine. So dahil po sa kakulangan sa iodine, kaya lumalaki yung thyroid. So kaya po nilalagyan natin ng iodine yung mga pagkain. Yun po sa iodine deficiency. Tapos kung kung sa mga ibang sanhi naman po tulad nung hyperthyroidism, ito pa usually namamana po, no? At yung iba naman ay nagkakaroon na lang ng biglaan o nagkakaroon ng mutation tulad sa pagkakaroon ng cancer po. Pero sa datos po ba, na dito sa atin sa bansa natin, mataas pa rin ba yung mga yung percentage ng mga nagkakagoiter? Gayong
yung logistics po ng mga produktong may mga iodine nakakarating na kung saan-saan. Yes po. Actually po medyo bawas na po yung incidence ng mga nagkakagoiter dahil sa iodine deficiency, dahil nga po meron tayong asinlo, no. Pero nagkakaroon pa rin po ng goiter dahil sa iodine deficiency yung mga taong nasa malalayong lugar, tulad ng mga nakatira sa bundok or malayo sa dagat po. At kalimitan po ngayon, actually, yung mga nakikita po namin sa ospital, yung mga dahil na po sa mga autoimmune, no, na diseases or yung mga pag-atake ng ating immune system sa sariling thyroid. At saka sa din po sa mga cancer po. Okay. Paano naman ito na-diagnose? So ang pag-diagnose po nito, no, so usually po may nakakapa po yung pasyente na bukol or pag may nararamdaman po na simptomas tulad ng nahirapan lumunok. So usually po pupunta sila sa clinic tapos check namin at pag may nakapa kami, magre-request po kami ng mga laboratorio po tulad nung thyroid function test, tsaka ultrasound po. Yun po yung mga unang test na sinasagawa namin para ma-diagnose po yung goiter po. Okay. Ano ba to? Pwede pa tayo kahit kami, kakapa kami Kakakapain lang? dito sa may Kung may leg-leg, bukol? baka Opo, may pwede po bukol. actually, no? So, usually kasi yung thyroid gland, hindi po yan nakakapa, no? Hindi mo yan mararamdaman pag kinapa mo yung sarili mong leg. Pero pag parang nararamdaman mo na parang may nakakapa ka po, ano po yun? Isang sign po yun na may kalakihan na po yung thyroid. Yan po. Okay. Posible ba, Doc, na nang dahil sa diet mo ay magkaroon ka ng goiter or even paninigarilyo? Yes po, no? So yung sa diet nga po, yung sa iodine deficiency po. Tapos actually yung mga bisyo po nakaka-increase din po ng risk po na magkaroon ng goiter. Lalong-lalo na po yung paninigarilyo po. So dapat po iwasan po natin yan. Okay. If ever ma-diagnose ka ng goiter, ano naman ang available treatments dito, Doc? So usually po kasi depende sa sa cause yan. So minsan po yung mga bukol po medyo maliliit lang tapos walang simptomas, pwede po yung i-observe lang, no? So Okay. observation lang muna. Pero kung merong mga simptomas na parang hyperthyroid si patient or hypothyroid si patient, so magbibigay po tayo ng gamot. No? Pag hindi na kayanan ng gamot, doon po tayo pupunta sa definitive treatment natin. So either radioactive iodine therapy or ooperahan po si patient po. Yung kinikwento ko kanina, yung mga nakikita ko na elderly na may mga parang malaking bilog dito sa ilalim ng kanilang lalamunan. Depende po. Operation po ba yun o nakakaya pa sa gamot? Ayun po, depende po sa cause po kasi yan, no? Kasi minsan po, kung hyperthyroid lang si patient, minsan pwedeng madala sa gamot. No? Pero kung meron po tayong nakikitang mga bukol na parang pwedeng maging cancer, ayun po ay inooperahan po usually or binabiopsy po. Okay. Well, maraming salamat po sa libreng telemed ngayong umaga, Dr. Luen, sa mga tips para maging safe tayo sa sakit na goiter. At muli nakapanayan po natin, Dr. Luen Mark Visaya, Thyroid and Nuclear Medicine Specialist. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat po.